bawat isa sa inyo ay tinawag ng Panginoon para gumawa sa kanyang kapasal, sa kanyang ministeryo. So welcome, Blessed Gems. Kayo ay mga diamante, mga brilyante, mga mamahaling alahas. Kayo ay mga diadem, mga gemstone ng ating Panginoon. So, lahat tayo ito ay diamante. Kaya nasabi nga, no, yung, ano yung pinta nun? Shine bright like a diamond. Diba? Pero totoo yun, ano? Minsan tayo, ano, meron tayong nakatagong ningning sa ating, sa ating mga sarili na hindi natin alam. Diba? Hanggat hindi tayo na ilalagay sa liwanag, hindi tayo magliliwanag. Tama po. Alam niyo po yung brilyante o yung diamond. Kapag yan po ay nasa madilim na lugar, hindi niyo po makikitaan ng kinang yan. Hindi niyo makikitaan ng liwanag yan. Hindi siya maganda pag nasa madilim siyang lugar. Kasi ang kagandahan niya ay nagmumula doon sa liwanag. Kapag nag-reflect yung liwanag sa kanya, doon na siya nagsashine. Ganun po yun. So, minsan ganun po tayo. Dahil tayo nakatago, wala tayo sa liwanag, hindi tayo nagsashine. Sino ba yung liwanag na tutukoy dito? Kundi ang ating Panginoong Kristo Jesus. Minsan, napakatalento pala natin, magaling pala tayo sa ganito, sa ganoon, magaling pala tayong mga awit, na hindi natin alam. Pag pumunta tayo sa banyo, sa bahay, nasabihin, no, uulan. Uulan, tumigil ka, maruha, pakiusap. No? Pero alam po ninyo, yung awitin na yan, yung urge mong gustong kumanta, yung pala ay gift. Ibig sabihin pala, gusto ni Lord na ituloy mo yan dahil hahasain ka niya para maging magaling na singer. Nakikita niyo po, wala pa akong nakita na isinilang na abogado kagad. Wala akong nakita na isinilang na magaling kagad na artista. Wala akong nakita na isinilang na magaling kagad na architect o doktor. Yan ay nilalagay ng proseso ng Panginoon upang siya ay mag-aral at matuto. Ganun din po sa ating mga talento. Unti-unti pong hahasain ng Panginoon ang mga talento po natin, lalo sa pag-awit. At makikita niyo, iba yung kanta niyo dati, iba yung kanta ko ngayon. Unti-unti kang pinabago. At huwag po tayong titigil dahil yan po yung kinang na sinasabi ko. Kapag tayo nasa liwanag ng Panginoon, yung tayo ay nagliliwanag. Nagliliwanag. Pagkita ng mga tao, madaling pala ito, mahusay pala ito. I guess po ninyo? So, ang ating series na pinag-usapan is yung sa chapter 15, verse 1 to 5. At gusto kong i-run through muna ito. Sabi sa John 15, chapter 1, verse 1 to 5, I am the true vine, and my Father is the vineress. Ako ang tunay na puno ng ubas, at ang aking ama ang tagapag-alaga nito. Verse 2, tinatanggal niya sa akin ang bawat sangang hindi namumunga, bawat sangang namumunga ay nililinis niya upang lalo pa itong mamunga. So, dito pa lang, sabi ng Panginoon, siyang tunay na puno ng ubas, at ang Diyos Ama, tinatanggal yung mga hindi namumunga. Kaya minsan, ang pagkagaling mong kumanta. Totoo, may talent kang kumanta, pero hindi mo siya ginagamit. Ang paggamit, yun ang ibig sabihin na mumunga. Magaling kang tumula, hindi mo ginagamit. Magaling kang mag-drawing, hindi mo ginagamit. Dahil sa hindi mo ginagamit, tatanggalin sa'yo ng Panginoon yun. Wala nakakaalam na magaling ka pala sa ganon. Hanggat hindi mo siya ginagawa, hanggat hindi mo siya sinusubukang gawin. So, ganun po yun eh. Kaya minsan napagaling na singer, tapos hindi siya umaawit. Bandang ulit, nasisinto natin siya. Kapag kumanta siya, parang wala na yata yung aking galing sa pag-awit. Ay, wala na pala akong galing sa ganito. Kasi tatanggalin ng Panginoon yun. So, at yung mga madalas gumagawa doon, sabi doon, nililinis. Ibig sabihin, inaayos. Pinapaganda. Hinahasa. So, sabi mo sa katabi mo, hasain lang yan. Lilinisin pa ng Panginoon yan, yung talento na yan. Kailangan mo lang talagang gawin. Verse 3, nililinis na kayo dahil sa silang sinabi ko sa inyo. Verse 4, manatili kayo sa akin at ako yung mananatili sa inyo, hindi makapapamungang mag-isa ang sanga malibang manatili sa puno. Gayon din naman, hindi kayo makakapamunga malibang manatili kayo sa akin. Sinasabi dito,
si Jesucristo, kapag nasa Kanya ka, lahat ng kaya mong bunga, mamumunga ka. Pero kapag wala ka sa Kanya, hindi magkakaroon ng manifestation na ikaw ay mamunga. Tama po. Ang verse 5, ako ang puno ng ubas, kayong mga sanga, ang nananatili sa akin at ako rin sa Kanya ay mamumunga ng sagana. Sino gusto rito mamunga ng sagana? Amen. Parang ayaw niya ata mamunga. Amen. Parang, bahala ka dyan, pastor, ayaw ko mamunga. Yan. Masarap kung mamunga. Ang ibig sabihin ng mamunga, marami kang magawa, marami kang fruits. Diba? Ibig sabihin, kung ikaw ay nag-aaral, kapag ikaw ay natututo, bunga yun eh. Pero pag ikaw ay nag-aaral hanggang ngayon, hindi ka pa rin marunong, diba? May problema tayo dyan. Ibig sabihin, hindi mo ginagawa. Meron akong ito yung pinakamahirap na isang palabas na panood ko. Si Vilma Santos. Yan. Si Vilma Santos, ang ano niya doon is siya ay isang tawag doon, no read, no write. Hindi marunong magbasa. Alam mo nung nagkasakit ang kanyang anak, yung reseta, hindi niya alam eh. Yung gamot, hindi niya alam. Napainom niya ng napainom niya ng hindi tamang gamot yung anak niya kasi hindi siya marunong magbasa. Kasi hindi siya nakapag-aral. Kaya mapalad kayo kung kayo nag-aaral. Alam niyo na sa yung drama ni Vilma, kahit anong try niya, okay naman sa puso niya, gawin niya yung gusto niya talagang maalagaan ng kanyang pamilya. Kaso nga, hindi siya marunong. Ang nangyari, mali-mali ang kanyang mga ginagawa. Sa ganun, sapagkat hindi kayo makakagawa naman kung kayo'y hiwalay sa akin. Pag nasa Panginoon Kristo Jesus pala, makagagawa tayo ng lahat ng bagay. Pero pag wala tayo sa Kanya, hindi tayo makakagawa ng lahat ng bagay. Anong magagawa natin sa buhay natin kung wala tayo sa ating Panginoong Kristo Jesus? Lahat ng mga kaluguhan, di ba? Alam mo yung magandang pangalan, yung mabigyan mo ng kasiyahan ng yung mahal sa buhay, yung nanay mo, tatay mo, ano yun eh, treasure yun eh, gem yun eh. For example ako, yung aking magulang dati ay sinusurprise ako. Pagdating ko, meron akong medalya. Nay, nanalo ko ako. Nay, nanalo po ako sa ganito. May pera pong kasama. Sarap nun. Masarap nun kasi ako isang magaling akong gumuhit dati. Gusto ko sali ako sa mga on-the-spot drawing. Ano ba? On-the-spot slogan contest, mga gano'n. Sarili mga gano'n. Ibang klase din eh. So, pagbalik ko, may pera pa ako. At nanay ko talaga, hello nanay, I love you. Yan. So, alam ng Diyos, at God is expecting us to bear fruit because we are called by Him to bear much fruit. So, isinilang pala tayo dito, ginawa pala tayo ng Diyos upang upang tayo ay mamunga. So, hindi po pwedeng wala kang bunga. So, may dalawang bunga lang yan eh. Unang bunga, magandang bunga. Pangalawang bunga, masamang bunga. So, kagaya for example na si Jesus Christ ay nadaan sa isang fig tree. Nakita niyo walang bunga yung fig tree. Ginawa niya, sinumpa niya. Mula ngayon, ikaw ay hindi na magkakabunga. Ikaw ay matutuyo na. Ikaw ay mamamatay. Alam mo, nung dumaan sila uli doon, sabi ni Pedro sa kanya, Guro, yung inyo pong sinumpa na puno, ngayon po'y tuyot na at wala ng buhay. Kaya mahirap po yun eh. Kapag meron pala tayong kayang gawin, gawin mo. Kasi kapag hindi mo ginagawa yan, may ibang gagawa niyan. Tama? Halimbawa, dito sa church, ikaw ay kinood na maging praise and worship. Kapag, ayaw ko pastor, ayaw maging praise and worship. Alam mo gagawin ng Panginoon, magpapadala siya ng ibang tao para maging praise and worship dito. Ganun po yun. Kahit ako, pastor. Sunod na sinabi ko, ayaw ka na magpastor doon sa mga plano mo. Alam mo, magpapadala ang Diyos upang palitan ako rito para magpastor. Ibig sabihin, lahat tayo, kung ayaw mo, merong ibang tao na ilalagay ang Diyos para sa posisyon na sana ibinibigay sa iyo. Tama po? Kaya gusto ng Diyos, tayo ay mamunga. So, kailangan ba mamunga tayo? Yan ang tanong. Kailangan ba? Tanong ko sa inyo, kailangan ba mamunga tayo? Very good. Kasi may nakita akong ganito eh. Yan. Bakit ang mga Pinoy hindi tama akong sumagot?
Kahit maayos naman ang tanong. Halimbawa, number 1, kumain ka na? Kumain ka na? Di ba? Busog pa ako? Hindi na yung sabi, oo o hindi. Pangalawa, nandyan ba ang nanay mo? Ito. Ang tanong sa'yo, nandyan ba nanay mo eh? Tapos sabihin mo na naman eh, ay nandito po, ay wala po. Pero ang tanong, bakit po? Pangalawang tanong, anong oras na? Yung parang, ay mga guilty kayo dyan siguro ka. Guilty. Anong oras na? Alas 9, alas 10, di ba? Dapat ganun lang sagot mo, ay alas 9 na. Maaga pa. Anong oras na? Pang-apat na tanong, paano mo ginawa yan? Basic. Basic, dali lang. Hindi yun, ay, ito yung ginawa ko. Kumuha ko ng kahoy, nilagyan ko ng glue, gano'n. Madali lang. Pang-limang tanong, bakit wala ka kahapon? Absent ako. Ayun! Mahusay, diyan. Sobra. Mahusay. Wala kahapon. Absent ako. Diba hindi kasi yung nanay ko, inutusan ako sa ganito, sa gano'n. At ito ang pinaka-all-time favorite ko. Saan ka na? Malalaman ako. Uy, guilty kayo, no? Mami. Hindi yung sabihin na, nandito ako sa PS, nandito ako sa bahay. Magkikita tayo, saan ka na? Wala din ako. Wait lang. Yung pala naliligo sa bahay. Naliligo pa. Di ba? Aguya. Yan. So alam naman natin kayo, di ba? Dapat tayong mamunga. So, sinagot din yung kanina, tama ang sagot nyo. Dapat. So, sabi natin, what kind of fruits we are to bear? So, sabi natin, isa sa mga dapat nating ma-manifest or magkaroon tayo ng bunga, walang iba kundi yung prutas ng winning soul and make disciple. Dapat meron tayong prutas ng winning soul and make disciple. At pinag-usapan natin na para ma-achieve natin yung bunga ng winning soul and make disciple, una, you will produce this kind of fruit because you know who you are. Ikaw ay worshiper, ikaw ay disciple. Pangalawa, you will produce this fruit because you have the source. Ano yung source mo? Walang iba kundi ang ating Panginoon, Kristo Jesus. Kasi sabi ng Kristo Jesus, all authority has been given to me. Binigay sa Kanya, kaya sinugo tayo kanyang mga disciple. Pangatlo, para ma-achieve natin ang winning soul and make disciple, you will produce this kind of fruit because you have the right action. So ito yung ginagawa natin, yung right action ng nakaraan. So, ito, tingnan ninyo ito. Yan. Patay, kailangan na itong trabaho ko bukas. Di ko pa natatapos. Bahala na si Batman, sinampal sa biro. Pamihira ako na naman ng bahala. Mahilig kayo sa ganyan, no? Bahala na si Batman. Diba? Bahala na. Kaya, pinag-usapan natin nung nakaraan na dapat hindi ganun. Dapat may tama tayong aksyon. Correct? So, dapat aksyonan mo. Kailangan mo. Hindi po pwedeng sa bahay ay lulutan na lang ang mga pinggan, kaldero at maglilinis ang mag-isa. Diba? Yung nagulat ka na lang, lulutan yung pinggan. Oy, pinggan, ba't lulutan ka? Ba't hinugasan mo sarili mo? Ang tagal daw hugasan. Ang salita bigla eh. O kaya, nakita mo, lumulutan yung mga kaldero, no? Yung pala, ba't lumulutan kaya? Nakita mo yung mga amag, naging tao na eh. So, ibig sabihin, actionan mo. So, yung ginawa natin, yung action natin doon, di ba, yung discipleship system, anong kailangan actionan na dapat gawin natin? Ito yung sinabi natin, yung dapat natin gawin. Una, winning. Yung mundo na hindi mananampalataya, gawin natin siyang believer o gawin siyang anak ng Diyos. Naniniwala ba kayo rito ay lahat anak ng Diyos? Yeah. Tama. So, naging anak na kayo ng Diyos. Tapos, yung pangalawang is discipleship. Yung anak ng Diyos o believer, gagawin naman natin siyang mga disciple. Naniniwala ba kayo mga disciple na kayo ngayon?
Amen. On the process pa, disciple pa kayo. Tapos equipping. Yung disciple ay gagawin nating leader. So magiging leader na kayo. At kapag kayo ay leader na, gagawin naman kayo network leader o kailangan empower kayo. Pag network leader, bawa, kunwari ako, sabi ko, oh, pastor, ikaw na pala dito. Maggagawa ako ng outreach sa kabilang ng Mapulang Lupa. So, yun ako yung magiging network leader doon. So, ako ay connected sa mother, pero ako ay nag-church planting doon. Ayos ba? Nakita niyo ba? So, para makita natin yung winning soul and make disciple, di ba nakita natin, alam na natin yung gagawin natin, yung discipleship system. Ito ang pag-uusapan natin ngayon. You will produce this kind of fruit because you know the grower. Sino yung grower? So, ang title natin ngayon, ang dami na sinabi, no? Title pa lang, no? Islam po tayo. So, we grow to multiply. So, ito yung series kung saan yung mamumunga series, mamumunga. Ibig sabihin, ginagawa natin ito upang tayo mamunga. So, yung mamumunga series natin, ginawa natin yung winning soul and make disciple. Yung Bible verse natin doon is sa Matthew. Sabi niya, therefore, go and make disciple of all nations, baptizing them in the name of the Father and the Son and the Holy Spirit. At sa 20 ng March 28, in teaching them to obey everything I have commanded you. And surely I am with you to the very end of the age. So si Jesus, siya yung ating grower. Tama ba? Sa mission field. So kailangan talaga tayong pumunta sa mission field. So kanina si Jesus kanina si Batman ang bahala, di ba? Dito, si Jesus ang bahala. Siya bahala sa'yo. Ibig sabihin, kapag tayo ay gumagalaw, kunwari may inutos ang Diyos sa'yo, may pinapagawa ang Diyos sa'yo, si Kristo ay binibigyan ka ng impression na ito yung gawin mo, mag-minister ka dito sa church, so, mahirap yun. Pero sinasabi ni Jesus, akong bahala sa'yo na. Alam niyo ba yun? Minsan may pupuntahan kayo, pero natatakot kayo. Tapos meron kayong kaibigan nandiyan, sasabihin sa'yo, akong bahala sa'yo, samahan kita. Di ba kapag meron kayong ganong kaibigan, di ba, lumalakas ang loob niyo at nagiging masaya kayo? Tama ba? Parang malungkot yata kayo. Di ba? So, yung presensya niya ay napakahalaga dahil alam mo kasama siya at nagiging masaya ka. So, gaano kahalaga ang presensya? Gaano yung kaibigan mo, gaano kahalaga yun? Di ba mahalaga yun? Di ba sarap na may kaibigan, may kasama, katropa, na alam mong mahihingan mo ng tulong, mauutangan mo, hindi joke lang. Mauutangan mo. Yan. Mabubuli mo, hindi. Hindi ba kayo mo? So, gano'ng kahalaga ang presensya? Gano'ng kahalaga yung may kasama ka? So, sobrang napakahalaga. At minsan sa mga magkakaibigan, ganito yung nangyayari. Yan. Ba't nandito ka, ano? From sasamahan kita, sa lahat ng problema, to ang problema kasi sa'yo eh, ang galing mo eh. Napikon na. Nung una, sino nag-away sa'yo? Grabe nag-away sa'yo, samahan kita. Ngayon, iba na eh, no? Problema kasi, ugali mo kasi, kaya ganyan na eh, no? So, minsan yung mga taong kasama natin, o yung sumasama sa atin minsan, napipikon din sa atin. Yan. Kaya minsan, hindi rin siya maganda magkaroon kasama, pero minsan nagkakatampuhan. Ito maganda. Isang tindahan ko lang, bayad na utang ko sa tindahan. Wala eh, okay talaga eh. Ayan. Wala eh, ganda talaga eh. Bago pumunta kang tindahan mamaya, kaya wala na gano'n ha. Ba't ganun yun ang gano'n? Si Pastor tinuro sa amin, tikindahan lang daw namin, bayad na kami. Sabi sa Matthew 20, diba sa 20, binasa natin. Ito yung pag-uusapan natin. And surely I'm with you always to the very end of the age. Sabi ni Jesus Christ, ako isa sa inyo. Sasamahan ko kayo hanggang sa dulo ng mundo. Yan ang pagsama na kung saan hindi ka
mabibigo. Diba sabi ko sa inyo kayo na yung kaibigan mo ni Mark, minsan nagpipiko na sa'yo sa mga kalukuhan mo, mga pagkukulang mo. Pero kapag si Kristo ang sumama sa'yo, hindi ka mabibigo dahil hindi mapipikon si Lord sa'yo, mamahalin ka niya, uudawain ka niya, higit sa lahat, ikaw ay i-empower niya. So, paano ang masasabi namin dito? Paano natin pag-usapan itong huling talata na to? Yung know the grower. Surely, sabi niya, surely, sigurado, hindi sinabing baka. Diba? Hindi sinabing titingnan ko. Diba gusto namin gano'n? Friend, samahan mo naman ako dun sa bibila ko. Tingnan ko friend kung okay yung oras ko. May mga ganun, diba? Pero ngayon, sabi ni Jesus Christ, surely, ano ba ang pinagdadaanan mo ngayon? Ano ba ang sitwasyon mo ngayon? Sabi ni Jesus, sasamahan kita. Okay ba? May problema ka ba ngayon? Malungkot man ang buhay mo. Sabi ni Jesus, sasamahan kita. May mga taong sinukuhan ka na. Ayaw ka nila maging kaibigan. Sabi ni Jesus, anak, sasamahan kita. Di ba napakasweet ni Jesus? Hirap na hirap ka sa mga project, sa trabaho. Sabi ni Jesus, anak, samahan kita. Di ba maganda yun, mga anak? Amen. Sasamahan ka ni Jesus. So, sabi ni Jesus, una, Jesus will give His presence. Si Yesu Cristo, ang presensya niya ay bibigay sa iyo. Kaya kahit ano man mangyari, magalit sa iyo mga kaibigan mo, hindi magtiwala sa iyo ang magulang mo, hindi sumang-ayon ang mga kamag-anak mo, pero sabi ni Jesus, yung presensya ko anak, nasa iyo. Kasi minsan ganun, di ba? May mga tao salita ng salita. Friend, hanggang kailan BFF tayo, magkasama tayo. Pero hindi man maramdaman. Alam niyo ba, hindi niyo maramdaman minsan? Minsan sasabihin ng tao, alam mo, mahal kita. Pero yung pinapakita niya, hindi mo maramdaman. Parang hindi mo ako mahal dito. May ganun, di ba? Nagigas niyo ba? Yung sinabi sa'yo, mahal ka niya, pero hindi naman nararamdaman. Yun ang sinasabi ni Jesus. Nung sinabi niyang mahal ka niya, ipaparamdam na sa iyo ang pagmamahal niya. Halimbawa ngayon, tayo narito. Ito ay pagpaparamdam ni Jesus na mahal ka niya. Siguro, nung bago kayo umalis sa bahay ninyo, may problema kayo, may agam-agam kayo. Habang papunta kayo sa church, parang nagdadalawang isip kayo. Di alam niyong may nararamdaman kayo. Pero sinasabi ni Jesus, na, punta ka rito para paalam sa iyo, sasamahan kita. Amen po? So, ibibigay ni Jesus ang kanyang walang hanggang presensya. Anong walang hanggang presensya? Una, eternally. Meron talagang forever. Hindi nga lang sa love mo. Ang forever natin kay Jesus Cristo. Revelation chapter 21 verse 3. And I heard a loud voice from the throne saying, look, God's dwelling place is now among the people, and He will dwell with them. They will be His people, and God Himself will be with them and be their God. Iyan tinatawag na Emmanuel. God is with us. Si Jesus, nagkatawang tao, nakipamuhay sa atin para sabihin, God is with us. Amen po? So, ano yung presensya na sinasabi ng ating Panginoong Kristo Jesus? Yung presensya na siya ang ating shepherd. 1 chapter 10 verse 27-28. Nakikinig sa akin ang aking mga tupa, kilala ko sila at sumusunod sila sa akin. So kapag tupa ka pala ni Jesucristo, nakikinig ka sa Kanya. Pag sinabi ng Bible o sinabi sa'yo, anak, itong gawin mo, nakikinig ka sa Kanya. Alam niyo ba kung bakit walang gawa? Kasi walang pakinig. Sinabi ng teacher, okay class, get 1/4 sheet of paper. 1/4, may 1/4 ba kayo? 1/4? Meron pa rin. Hindi na kasi nag-aaral eh.
And you will have a quiz. Ikaw hindi ka gumagawa. Tingnan mo ngayon, oy, ba't ikaw ano? Ano ba yun? Kasi hindi ka nakikinig eh. Kita niyo po yun? Kaya walang gawa kasi walang pakinig. So si Jesus, yung presensya niya ay nasa iyo. Ibig sabihin na umuusap si Jesus Christ sa iyo. Amin po. Binibigyan ko sila ng buhay na walang hanggan at kailanman na hindi sila mapapahamak. Walang makakaagaw sa kanila sa aking kamay. Kapag ikaw pala ay naging tupa, anak, sinisintang anak ng ating Panginoong Kristo Jesus, walang makakaagaw sa iyo. Anong walang makakaagaw? Walang makakaagaw sa iyo. Kahit na yung pinaka-poging crush mo sa church, sa school, sa hindi ka maaagaw sa kamay ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ibig sabihin, aalagaan ka ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya nga sinabi, walang makakaagaw eh. Ibig sabihin, forever na yan na ikaw ay anak ng ating Panginoon. Pangalawa, ang presensya niya ay bibigay sa sa pamamagitan ng Holy Spirit. Sabi niya, hiniling ko sa John chapter 14, verse 16 to 17, at hihiling ako sa Ama at bibigyan niya kayo ng isang taga-agapay na makakasama ninyo magpakailanman. 17. Ito ang Espiritu ng katotohanan na hindi kayang tanggapin ng sanlibutan sapagkat siya hindi nito nakikita o nakikilala. Kilala ninyo siya at dahil manatili siya sa inyo ay siya ay sa inyo. So without the Holy Spirit in your life, sabihin ang Panginoong Kristo Jesus ay wala din. Kaya meron kang Holy Spirit sa iyo because Jesus Christ is in you. Romans chapter 8 verse 9. You, however, are not in the realm of the flesh, but are in the realm of the Spirit. If indeed the Spirit of God lives in you, and if anyone does not have the Spirit of Christ, they do not belong to Christ. Amen po. Pangatlo, sasamahan ka niya, His presence, Jesus' presence in suffering. Sino rito yung nakakaranas ng suffering? Paghihirap. Yun, ba? Kasi walang makain, ano? Minsan, walang baon, pumunta ng school. Minsan, basta mahirap ang buhay, suffering. Punong-puno ng problema. Tama? So sabi ni Jesus, sa Isaiah chapter 43 verse 2, ito maganda, when you pass through the waters, kapag ikaw ay dumaan sa tubig, sabi niya, I will be with you. Sasamahan ka ng Diyos. Sasamahan ka ni Kristo. And when you pass through the rivers, they will not sweep over you. Hindi ka matatangay ng malakas na agos kapag ikaw ay dumaan sa tubig, sa river, dahil kasama mo si Kristo. Ano pa? When you walk through the fire, kapag ikaw ay dumaan sa apoy, you will not be burned. Hindi ka masusunog. Sabi niya, and the flame will not set you ablaze. At ang apoy nito ay hindi makakasunog sa'yo. Ano sinasabi nito sa Isaiah chapter 43 verse 2? Sinasabi nito, anak, ano ang pagsunog na nangyari sa'yo? Hindi ka maano, umuwi ka. Anak, nireject ka ng kapitbahay mo, nung crush mo, nireject ka. Anak, umuwi ka, kahit mo na siya. Di ba? Ang sakit. Minsan ganun no? Sabi ng hindi ko kaya, wala ang boyfriend ko. Sabi ng, pero pag sa akin nagsabi, pastor, hindi ko kaya, mawala ang boyfriend, sabihin ko, putusan kita dyan eh. Isinilang ka, kasama mo na boyfriend mo, gano'n. Sino nag-alaga sa'yo? Mama mo, di ba? Pastor, yung boyfriend ko, ang buhay ko. Siya ba may hawak na kaldero mo? Hindi ako makakain pag hindi ko nakita si Crush. Hawak niya tinggan mo, gano'n.
Sarap ito sa amin. In suffering. Sa Hebrew chapter 13 verse 5 to 6, sabi rito, iwasan ninyo ang pag-ibig sa salpi, masiyahan na kayo kung ano ang mayroon kayo sapagkat sinasabi na ng Diyos, hindi kita hindi kita iiwan na wala yung ano. Kaya panatag natin masasabi ang Panginoon ang tumutulong sa akin, hindi ako natatakot. Anong magagawa sa akin ng tao? Hindi mo ganun eh. Panatag ka dapat. Hindi ka dapat matatakot. Yung taong may nagkagalit sa'yo, galit sa'yo, anong magagawa yan sa'yo, ay kasama mo si Kristo. Tama? Yung iba, sinasabi, hindi mo kaya yung pag-aaral na yan. Babagsak ka din. Pag-aasawa ka rin, kagaya ng pisan mo. Walang mangyayari sa buhay niyan, mabubuntis lang din yan. Ganun, di ba? Kahit man sabihin nila, kung may pangarap ka, hindi, mag-aaral ako. Magiging magaling ako, engineer, architect, doktor, nurse. Magta-travel ako sa iba't ibang bansa. Magiging manager ako. Magkakaroon ako ng bahay at lupa. Magkakakotse ako. Dapat ganun yung pangarap mo. Maraming tatawa sa'yo. Atawanan ka ba? Baliw yata itong tao na to. Alam naman dito lang tayo. Ito lang kaya natin. Pero sasabi ni Kristo, hindi na. Akong bahala sa'yo. Wala silang magagawa. Ako tutulong sa'yo. Amen ba? Amen. Kaya sabi nga niya, ulitin ko sa inyo, surely I am with you always the very end of the age. Sasamahan ko kayo, sabi ni Kristo Jesus. Ano pa ang bakit niya sinabi nito? Kapag Jesus will give His provision. Hindi lang yung presensya niya bibigay sa iyo, sasamahan ka, kundi pagkakalubang ka rin niya. Bibiyayaan ka niya, i-bless ka niya. Halimbawa, sa isang pamilya, sabihin, kunwari ako, yung asawa ko, tsaka yung anak ko, sabihin ko sa kanila, anak, mahal ko kayo, yung presensya ko ay nasa inyo. Sabihin ng asawa ko, gutom na kami, wala na kami makakain, mamatay. Hindi, basta mahal ko kayo. Basta mahal ko kayo. Hindi, gutom na kami. Hindi, basta mahal ko kayo. Ang tunay na nagmamahal, hindi lang yung presensya niya, kundi pag-provide din dapat. Tama po? Tama, dapat may provision. Dapat kapag sinabi mong I love you, dapat sabihin din sa'yo, I love you. Tama? Dahil kapag sinabi mong I love you at hindi naman nag-I love you, walang kayo. Ang sakit. Wag assuming. Tama? Si Jesus Christ, kung sinabi mong I love you Lord, na I love you too, bibigyan nila pag-provide kita. Tama? Yung tipong pag Valentine's Day, yung mahal mo at mahal ka, nagbibigay sa'yo ng bulaklak sa Valentine's Day. Pagpapakita yun, nagpo-provide siya. Pinapakita niya ang kanyang pagmamahal. Tama po? Kapag lahat ng occasion hanggang birthday mo, yung sinasabi mong mahal ka, hindi mo na nakapagbigay sa'yo kahit na isang tsokolate, isang maliit na bulaklak na kinuha na sa gilid, sa tabi-tabi ng daan. Sabi ko sa inyo, walang kayo. Magising ka na. So Jesus will give His provision. Anong provision na ibibigay ng ating Panginoon sa Kristo? Una, in our daily needs, lahat ng pangangailangan bibigay niya. Matthew chapter 6, 31 verse 33. Huwag kayong mag-alala kung anong inyong kakainin, iinumin o susuotin. 32. Ang mga bagay nito ang pinanghahalagahan ng mga taong hindi kumikilala sa Diyos. Ngunit alam ng inyong Ama na sa langit na kailangan ninyo ang mga bagay na ito. Sa 33, kaya unahin ninyo ang mabilang sa kaharian ng Diyos at ang pagsunod sa kanyang kalooban at ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ninyo. So kapag inunan pala natin ang ating Panginoong Kristo Jesus, kapag inunan pala natin ang church, kapag inunan pala natin ang patungkol sa ating spiritual life, anong sabi ng Diyos? Ibibigay sa inyo lahat ng kailangan ninyo. Alam po ninyo ako may ginantang dati. Alam po ng asawa kayo, alam po ng karamihan. Ang bahay po namin para lang pong bus. Ganito lang po yun. Pero nangarap po ako. Nakita ko
Sabi ko, kung unahin ko pala si Kristo Jesus, kung unahin ko pala si Lord, sabi ng ganon, ibibigay niya ang lahat ng pangangailangan ko. Kasi ganyan, kaya unahin ninyong mabilang sa kaharian ng Diyos. Kung unahin ko pala mabilang sa church, kung unahin ko pala mabilang sa Kanya, ibibigay sa akin. Wala po kaming bahay dati. Pero ngayon, meron na. Dalawa? No? At meron na rin kami sasakyan. Bakit? Kasi tinupad ni Lord ang kanyang sinabi dito. Ito yung live verse ko sa Matthew. Kapag inuna ko siya, uunahin din niya ako. Tama? Hindi yung crush mo, inuna mo. Hindi ka naman niya una. Oh. Hindi ka priority. Priority. Hindi ka niya priority. Sabi sa Psalms o awit, ikaw pinag-gusto ko ito Psalms 1 verse 2. Sabi doon, ang Panginoon ang aking pastor at hindi ako mangangailangan. Kanyang pinahihiga ako sa sariwang pastulan. Pinapatubay niya ako sa siping ng mga tubig ng pahingahan. So, kung si Jesus Christ pala ang ating pastor, hindi tayo magkukulang anong bagay yan. Amen? Pangalawa, ibibigay sa ating provision ng ating Panginoong Kristo Jesus, kundi Jesus' provision rest for our soul. Ikaw ba yung nabibigit ang lubha? Ikaw ba yung maraming problema? Sabi sa Matthew chapter 11 verse 20 to 30, lumapit kayo sa akin, kayong lahat na nahihirapan at nabibigatan sa inyong pasanin, at bibigyan ko kayo ng kapahingahan. Alam mo yung isang gustong matulog, gusto mong kakpan ng tenga mo, kasi biging-bingi ka na sa problema. Yung alam mo yun, yung problema hindi mo na makaya. May nakita pa akong sa FB sa Facebook. Alam mo doon sa Skyway ba yun? May tumalon. Pinipigilan na siya. Kuya, wag! Baba! Gusto magpakamatay. Hala, talaga nagpakamatay. Hindi na kaya ang problema. Alam niyo bang maraming tao ngayon ang nagpapakamatay dahil sa hindi makayanan ang problema? Kaya nga kailangan natin si Kristo. Kasi anuman ang problema darating sa buhay mo, sabi ni Jesus Christ, anong magagawa ng tao sa iyo? Wala. Kasi Diyos siya eh. Kasama natin ang Diyos eh. Magpuprovide siya ng rest sa ating soul. Chapter 29 and 30 ng Matthew chapter 11, sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makakapaghinga kayo. Dahil madali ang sundin ang aking mga utos at magaan ang aking mga ipinapagawa. So yung mga pinapagawa pala ng ating Panginoong Kristo Jesus, magaan. Magaan lang pala. Yan. Yan. Sundin ninyo ang mga utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at mababang loob. Makapagpapahinga kayo. At ito, sa weakness, si Jesus pala, magpuprovide siya ng strength sa ating kahinaan. Jesus' provision, strength in times of weakness. Kapag tayo nanghihina, tayo nagdulupay-pay, palalakasin tayo ng ating Panginoong Jesus. Alam niyo ba ito? Gusto niyo ba ito? Sabi nga sa Matthew 11, diba, sundin ninyo ang utos ko at matuto kayo sa akin dahil mabait ako at makapagpahinga kayo. Bibigyan kayo ng kapahingaan ng ating Panginoong Kristo Jesus. Kaya minsan, diba, gustong-gusto natin maging malakas, di natin kaya maging malakas eh. Kasi punong-puno tayo, na-hurt tayo eh. Nahirapan tayo. Pero, kahit kayo ay mahina, palalakasin tayo ng ating Panginoong Kristo Jesus. Ito maganda itong motivation para sa inyo. Dadating din yung araw na papayag ka at dudurugin mo sila. Sa ngayon, daganan mo muna. Daganan muna natin man. Sa mga nagpapapayag dyan. Kayo, hindi nyo ba problema yan? Hindi para sa inyo ito. Para sa... Ayaw ko magturo.
Ano ba yan? Ha? Bawal magbanggit. Bawal mo banggit? Oh. Mukhang bang. Kaya nga sinabi ni Jesus Christ, Matthew 28 verse 20, I am with you always to the very end of the day. Sasamahan kita, tunay, sigurado sasamahan kita hanggang sa dulo ng mundo. So, yung presensya niya binigay sa inyo, yung provision niya ibibigay sa inyo, anong pang bibigay niya? Jesus will give His protection, for protectionan ka. Ang ganda nito ano na to, si Jesus nagsiselfie kasama yung mga tao, yung mga bata. Alam niyo po, ito, kung buhay si Jesus ngayon, ito yung gagawin niya. Alam niyo bakit? Kasi kung mahal ka niya, isasama niya yung sarili niya sa'yo. Kasama ka sa picture. Kasama kayo. Tama po? Kasi proud siya na kasama kayo. Kung may kaibigan kayo, nakapag-picturean, ikaw lang ang pinipicturean, hindi niya sinasama sarili niya sa'yo, mag-isip ka na. Diba? Baka hindi mo siya friend. Baka siya ay unfriend. O siyempre no, proud ka, kasama mo, kaibigan mo, proud mo. Selfie. Alam mo si Jesus Christ, gano'n sa tingin ko ang gagawin ni Jesus Christ. Magsiselfie siya, kasama kayo. Kapag gumagawa siya ng pangyayari sa buhay mo, tandaan mo, kasama ka niya doon sa gumagawa. Tama po? So, ano yun? Yung protection na yun. Yung protection, Jesus protect us from fear and harm kapag natatakot ka. Sabi nga sa Psalms 91 verse 1 and 2, whoever dwells in the shelter of the Most High will rest in the shadow of the Almighty. I will say to the Lord, He is my refuge and my fortress, my God in whom I trust. Kapag ikaw natatakot, sasabihin mo, si Lord ang bahala. Si Batman, ayaw ko sa iyo. Si Lord ang bahala. Siya ang aking refuge, siya ang aking strength, siya ang aking fortress. Pangalawa, kung protectionan ka sa attack, spiritual attack. Alam niyo ba yung mga spiritual attacks? Yung mga spiritual attacks, yung hindi, mga bagay na hindi mo may paliwanag at inatay ka na pala. Sa kailangan pag-usapan. Pero sabi sa Ephesians chapter 6 verse 10 to 11, at bilang pangwakas, magpakatatag kayo sa Panginoon sa pamamagitan ng dakila niyang kapangyarihan. Gamitin ninyo ang lahat ng kagamitan ng pandirigma na ibibigay sa inyo ng Diyos para malabanan ninyo ang mga lalang ng Diablo. So kailangan pala natin silang labanan kasi meron talagang Diablo. Hindi yung katabi mo. Huwag ka. Huwag sabihin mo, Diablo. Hindi. Ba, ang ganda niyan, guwapo niyan, hindi yan Diablo. Yan ay anak ng Diyos. Tama? Pero meron talagang Diablo. Yung tipong, alam mo yung katangian ng Diablo, yung walang ginawa kundi pahirapan ang buhay mo. Yung Satan. Oo, no? Dear Satan, kalayo mo. Maraming bata ngayon magsasabi, Dear Satan. Dati, Dear ano lang eh, Dear Santa eh. Ngayon Satan. Ngayon, Satan na eh. Wala nang tago-tago ngayon ng mundo. Spiritual attack yun eh. Dati, Dear Santa lang eh. Ibig kay Lord Jesus Christ ka, mag-Dear Jesus, laging Santa. Ngayon, sabi ng mga Kristiyano, mga pastor, si Satan yun, si Santa na yan, kasi pangalan niya, Saintanas. Sainta. Ang ganda na theology. Ngayon, wala nang tago-tago. Satan na talaga. So, actually, mahirap yun eh. Kasi mahirap magpaglaro sa Diablo. Maliwanag po kayo sa akin. Mahirap makapaglaro sa Diablo. Meron akong kakilala, bandang tugatong malabon. Inatagi siya ng Diablo. Nag-aaral siya eh. Natagi siya ng Diablo. Ang ginawa ng Diablo sa kanya, tuwing papasok siya sa school, nagkakasakit siya. Totoo yun. Tuwing papasok siya sa school, lagi siyang nagkakasakit. Kaya nag-conclude ang magulang niya at ang pamilya niya na
Huwag na siyang pag-aralin kasi lagi siyang nagkakasakit sa school. Tama ba yun? Attack ng Satanas yun eh. Kapag nag-aaral ka, magiging maganda kinabukasan mo. Pero si Satanas, gusto kanyang huwag mag-aaral. Totoo yun. Kung sino nagsabi sa inyo, kaibigan, sabi-sabi sa'yo, huwag ka na mag-aaral. Sabi mo, Satanas, lumayo ka sa akin. Ganun mo agad. Naniniwala ako, sugo ni Satanas yun. Bakit? Ayaw gumanda yung buhay mo eh. Ayaw kang mag-aaral. Ayaw kang magkaroon ng achievement. Ayaw kang umasenso. Ano yun? Kung ayaw niya lahat yun, kanino gawain yun? Satanas. Sabi sa Bible, di ba? The thief, ang magnanakaw o si Satanas, anong gusto niyong gagawin sa inyo? Kill, patayin ka, steal, nakawan ka, destroy. Anong destroy? Sirain. Yan. Yun yung magawa ng Satanas. Patayin, nakawin, siraan. Hindi ba wala kang ginagawa? Buong mapulang lupa, nandudol pangalan mo, ay si ano, guntis na yun. Hindi, habi. Sino nagpakalat nun? Sino mga diablo nagpakalat nun? Di ba? Buong mapulang lupa, bilang inano lahat. Ay, si ano yung malandi yan? Si ano? Pag nakita sabi mo, Satanas! Lumayas ka! Sa pangalan ni Kristo Jesus! Ganun dapat i-review mo. Si Jesus, poproteksyonan ka sa mga spiritual attack. Amen. Yung mag-aaral ka, sasabihin sa'yo, huwag na tayo mag-aaral, mag-aaral tayo. Bulag ba tawag doon? Mag-skip ng school. Mag-cutting! Yan. Alam ng magulang mo, ikaw ay papasok ngayon sa school. Masaya ang magulang mo na ikaw ay papasok sa school dahil matututo ka. Pero sabi ng kaibigan mo, huwag na tayong pumasok, mag-cutting na tayo. Sabihin mo sa kaibigan mo na yun, kahit kaibigan mo pa, BFF, nung isinilang kayo, magkasama kayo, magkahawak na kayo ng kamay habang baby pa kayo. Kaibigan mo ba? Wala po. Ganun kasi BFF eh. Wala po. Pagkasama rin sila hanggang kasi. Sasabihin sa'yo ng BFF mo, magkating na lang kayo ng klase. Sabi mo, Satanas! Lumayo ka sa akin! Ayaw ko pang sirain ang buhay ko. Dito daw po. Masasaya po yung lahat ng masasaya. Pero hanggang kailan yung kasayahan na yun? Balang araw, yung mga kaibigan mo na mga nag-aral ng mabuti, magkakaroon ng magandang buhay, magandang sasakyan, magandang trabaho. Ikaw, dahil bulakbol ka, inuna mo yung saya eh. Saya nga naman napunta ka sa pilyakan, saya napunta sa kompiteran, siya sa miltihan. Inuna mo yung saya eh. Balang araw, sila nandoon sa miltihan, sa mga lugar ng kasiyahan, ikaw, nandito, nagtitinda kung kung anong mga bagay para lang mabuhay. Oo, hindi natin kasalanan na pinanganak tayo mahirap. Hindi talaga. Hindi natin kasalanan yun. Pero magiging kasalanan na natin yan kung mamamatay tayong mahirap pa din. Kasalanan mo na yan. Bakit? Binigyan ka ng pagkakataon eh. Sino ba yung mga mayayaman ngayon? Dati silang mahirap din naman eh. Kung nagawa nila, bakit ikaw hindi? Alam mo bakit? Spiritual attack. Sinasabi sa taras mo, huwag ka na mag-aaral, sayang ang buhay. Sige na. Huwag ka na mag-aaral. Yan ang mga sa tanas eh. Diba? Huwag mo na kainisin ang buhay mo. Yan ang sa tanas eh. Mag-iossi tayo. Anak tayo, anak pa. Sa tanas eh. Yan. Alam niyo, mas maganda pa rin maganda ang buhay, maayos ang buhay. Tapat-tapat lang yan eh. Ito, mga bata. Tapat-tapat lang yan. Halimbawa ako, maging tambay ako. Maging tambay lang ako. Hindi ako nagpag-aaral, tambay ako. Sino sa tingin niyo ang mapapangasawa ko? Tambay din, tama. Siyempre, kami lang magkakaintindihan eh. Hindi ako maiintindihan ng may trabaho. Di ba? Hindi ako magugustuhan ng may trabaho. Kasi tambay lang din ako.
Kung professional ako, sino magkakagusto sa akin? Professional din. Love you. Mahal ko kayo. Galing niyo talaga. So, gawin yun. Kung ako'y maka-Diyos, sino magkakagusto sa akin? Siyempre, si Mame. Maka-Diyos din. Diba? Kung ikaw ay maka-Diyos, magkakagusto ay maka-Diyos din. Isipin mo, ikaw maka-Diyos, pangasawa mo, maka-Diablo, hindi kayo mag-jive eh. Diba? Dahil kami bukol. Oo. Bubuntalin ka rin pag babae ka. Gagawin ka ng punching bag. Diba? Lahat ng hinanakit niya sa buhay, sa'yo lagi binabaling. Lahat ng mga hinanakit niya, sa'yo kaya mumurahin ka kung ano mumura na hindi mo maintindihan. Spiritual attacks yun. Kaya ngayon pa lang, ayusin na ninyo yung buhay. Sabi ni Jesus Christ, kapag ginawa niya yan, sabi niya, sasamahan ko kayo. Puprotectionan ko kayo. Magpuprovide ako sa inyo. Ano pa? So, sabi niya sa 1 Corinthians chapter 10, verse 13, no temptation has overtaken you except what is common to mankind. And God is faithful. He will not let you be tempted beyond what you can bear. But when you are tempted, He will also provide a way out so that you can endure it. Sinasabi rito, walang pagsubok o tukso na darating sa inyo maliban kung ito ay nangyayari sa lahat ng tao. Pero kapag dumating daw yun, gagawa ang Diyos ng paraan upang ikaw ay makaalis doon. Amin ba? Kaya maganda talaga kung nasa Panginoong Kristo Jesus tayo eh. At saka sa trouble. Jesus protect us in times of trouble. Ito ang magtatapos. Sinasabi ko sa inyo, ang bagay ito para magkaroon kayo ng kapayapaan sa akin. Daranas kayo ng paghihirap dito sa mundo, pero magpakanatag kayo. Dahil nagtagumpay na ako laban sa kapangyarihan ng mundo. Sabi ni Jesus Christ, magkakaroon kayo ng mga pagsubok, mga problema, mahihirapan kayo. Pero, sabi ni Jesus Christ, akong bahala. Napagtagumpayan ko na yan. Tama ba? Amen? So, sinasabi ulit, sa Matthew 28 verse 20, surely, I am with you always to the very end of the age. Sinasabi ni Jesus Christ, akong bahala sa'yo. Yung presence ko, yung provision ko, yung protection ko, ibibigay kita, sasamahan kita. Amen? Kaya nga, tapos na natin ngayon yung ating powerful truth of winning souls and making a disciple kind of group. You know who you are a disciple and worshiper, you know the source, you are His authority, you know your action, discipleship system, and you know the grower, Jesus may grower in a mission. Kaya nga, dahil sasamahan ka ng Panginoong Kristo Jesus, kaya mamumunga ka ng win souls and win disciple klaseng bunga. Magandang umaga. At bago ako magtapos, gusto kong sabihin sa inyo ito. Ito yung 4 na bunga dapat meron tayo. Kasi nasa series tayo. Tapos na tayo dito. Yung susunod na bunga na i-discuss natin is sharing with those in need.